Good day everyone! It's me again, Ma'am Romela Official. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa kung bakit lumago yung aming tindahan. Okay, but before that, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa ating susunod pang mga video. So, ang daming napahanga at nagulat kung bakit daw ang bilis ng paglago ng aming tindahan. So, nagsimula po kami sa bangketa, sa maliit na bangketa. At aming puhunan ay hindi lalagpas sa 30,000. Okay, so ngayon yung 30,000 namin ay umabot na po yan ng 5 branch. Okay, at siyempre, nakapagpatayo pa po kami ng bahay namin at meron po kaming mga naipundar pa na mga gamit. Okay, so, paano nga ba namin ito napalago ng husto? So, ginawa namin yung lahat ng best namin na para lumaki or lumago yung aming pinuhunan na 30K. Na yung aming bangketa na parang wala na kaming malagyan ng aming mga stocks. So, doon na kami nag-start na kumuha ng another pwesto. Yun na. Doon pa lang po namin na-appreciate na talagang lumago yung aming tindahan nung nakakuha kami ng another pwesto, no? At medyo malaki-laking pwesto. At ito ngayon, ito yung pwesto namin na nakuha namin, yung unang pwesto. So, doon pa lang na-appreciate naming mag-asawa na talagang lumago yung aming tindahan o yung aming pinuhunan ay talagang lumago. Dahil nakikita po namin na napuno din namin tong pwesto na to. So, siguro ang laman nito, kabuo ang laman nito, siguro nasa hindi po siguro bababa sa 500,000. No? Ganon. Yung laman nito. So, doon namin nakita na talagang lumago talaga yung aming pera. So, kaya umabot pa siya ng milyon dahil nung napuno namin to, na parang wala na rin kaming paglagyan ng aming mga stocks, kumuha na naman kami ulit ng another pwesto. So, ganun pala guys, ang dapat nating gawin, no? Kapag nagpatayo pa tayo ng tindahan at nakita natin na ang dami na nating stocks, no? Dapat mag-invest tayo ng ibang negosyo na naman. Or gusto mo katulad pa rin ng negosyo mo, pero kailangan mo talagang mag-invest, no? Dahil doon pala is lalong lalago yung iyong pera, no? Dahil kapag tinago mo lang yan sa bangko, maliit yung interest. Pero pag ininvest mo yan sa negosyo, malaki yung balik, no? Malaki yung tutubuin ng pera mo. So, yun ang ginawa namin. Nag-invest kami na nag-invest. Doon namin nakita na talagang yung pinuhunan mo noon ay isang pwesto mo lang. Makukuha mo na sa isang pwesto mo lang.
yan guys, yung paglago ng tindahan ay hindi lang basta swerte. Ito ay pinaghihirapan. No? Kasi nga, ika nga sabi nga nila, nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Yun. Ang masasabi ko lang dyan sa mga nagnenegosyo ngayon at maraming pangarap sa kanilang business, push nyo lang yan. Samahan nyo yan ng sipag, tiyaga, determinasyon, at talagang maging positive lang kayo na magiging successful yung iyong business na sinisimulan ngayon. Kasi dyan kami galing guys, walang imposible kapag ikaw ay masipag, determinado ka na talagang makamit yung iyong minimithi na maging or lalago yan, mapapalago mo yan yung tindahan. Focus ka lang sa goal mo, okay? Kasi bago ka pala guys maging success sa iyong mga pinaplano, marami ka munang pagdadaanan. Huwag tayong gagawa ng mga bagay na makakaapekto sa ating negosyo. Meron po akong ikwento sa inyo. Kasabayan din namin sila sa negosyo. Okay, halos magkaparehas po kami ng laki ng tindahan. Lalo na dun sa pangalawa nilang tindahan. O diba, nagkaroon pa sila ng brand. Alam nyo ba guys na hindi talaga namin in-expect na malugi yung kanilang tindahan. So, ang pagkakamali po nila ay isinabay nila yung pagpagawa ng bahay nila sa kakaag or nagsisimula pa lang na pausbong or paglago ng kanilang tindahan. Yun. Kaya dapat huwag mong isabay yung mga bagay or mga gastusin na walang balik, no, kapag ikaw ay nagnegosyo. Kasi katulad niyan, papalago na sana yung kanilang tindahan. Nung huli, nalaman namin na nagpapagawa pala sila ng bahay. So, alam nyo naman guys, na yung bahay ay wala talaga siyang balik. No? Wala talaga siyang balik sa atin. Hindi siya nagbibigay ng ginansya, tawag doon. Basta wala. Labas lang ng labas ng pera, walang balik. Alam nyo yon, yung bahay. Isinabay nila sa paglago ng kanilang negosyo. Doon sila bumagsak. Doon talaga sila guys, nalugi. So, kasi iba sa amin kasi. Ganito yung sa amin. Bago kami nagpagawa ng bahay, nakaseparate yung pagpagawa namin ng bahay sa aming savings, sa aming pang-ruling, sa aming tindahan. So talagang hindi na siya kasali sa tindahan, yung pera na aming pinagawa ng aming bahay. So ganun dapat po. Huwag po nating isabay yung mga, pag tayo ay kakasimula pa lang, huwag nating isabay yung mga katulad niyan, kakasimula pa lang, kumuha ka na agad. Meron pa kaming kilala, kumuha agad ng carry. Yung sasakyan na carry, tawag nila. Yun. Kumuha agad, guys. So, doon na. Nagsisimula na yung problema nila. Hulog ng hulog. Every month. So, doon nila kinukuha. Doon sa kakasimula pa lang nila na tindahan. So, doon din. Bagsak din. Kaya dapat, guys, wag natin kunin dyan mismo sa niruruling nating pera. Yung pagpagawa natin ng bahay, mga ibang luho pa dyan na basta kakasimula mo pa lang, huwag ka munang gumawa ng mga bagay na or kumuha ng mga bagay na walang balik. Okay? Okay lang naman, halimbawa wala ka talagang bahay, so pwedeng unahin mo muna yung kwarto, pwede ganon. Tapos stop mo na naman. Okay? Kailangan mong dipinsahan yung iyong tindahan. Yung pera na pang-ruling mo ay wag mong gagalawin yan. Kasi pag yan nagalaw mo at wala na.
wala kang pang-ruling. Tindahan mo yung nagbibigay sa'yo ng kita. So, paano na? So, wag talaga nating papakialaman yung ating niro-ruling na pera or pera ng tindahan na para sa tindahan. Wag mong gagawin yon. Diyan talaga nalugi yung mga karamihang negosyante. Sa ganong, halimbawa, pag nagka-income, no? Lalo na pag mga season ng talagang maraming tao. So, doon na sila nagpaplano kung ano-ano yung mga pinaplano nila. Magpa-party, papagawa agad, kukuha sa sakyan, no? Doon ka nagkakamali. Pag ikaw nagsimula pa lang, pwede mong gawin yan pag naging successful na ang iyong business. At huwag ka ring aasa sa isang negosyo lang. Pag nakita mo na lumalago na yung iyong tindahan at ang dami mo ng stocks, halos nagawa mo na lahat sa tindahan na yan, na lahat ng kailangan sa tindahan na yan, na ibigay mo na, at palagay mo parang wala nang kulang. Kumuha ka, mag-invest ka na naman ulit. Okay? Sa doon is, marami kang matatanggap na kita. Okay? Okay guys, no, hindi ako ganun ka-expert, pero sana naman may natutunan kayo sa akin guys. Okay? At sa hindi pa subscribe sa aking channel, please subscribe my channel and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking susunod pang mga video.